Disclaimer: ang horoscope na ito ay huwag na masyadong seryosohin. Maaaring mag-resonate ito sa iyo o hindi. Nasa sariling kilos at desisyon pa din natin sa buhay ang ating kapalaran. Aries, sa umpisa ng linggo, maaaring hindi ka maging mahusay. Maaaring ikaw ay mawala ng gana para sa mga bagay-bagay. Maaari din magkaproblema sa iyong kalusugan. Walang duda na makakaranas ka ng stress. Ito ay hindi magfo-focus sa iyo at ikaw ay manghihina pagdating sa iyong emosyon. Maaari mong maipanggastos ang iyong pera sa mga walang kwentang bagay na maaaring makaapekto ng iyong ipon at maaaring lumikha ng negatibong enerhiya sa paligid mo. Ikaw ay pinapayuhan na kontrolin ang iyong pananalita at iwasan ang pakikipag-argumento kung ang paksa naman ay walang saysay. Sa mga Aries na may kabiyak na o karelasyon, maaaring sila ay maghiwalay ngayon. Sa kalagitnaan naman ng linggo, ang mga bagay-bagay ay kontrolado mo na, Aries, at ang kaguluhan sa linggong nagdaan ay maaaring magwakas. Ikaw ay makakadama ng ligaya at kapayapaan. Ikaw ay makakapagtrabaho ng maayos. Ikaw ay magpaplano ng mga bagong ventures sa tulong din ng iyong mga kapatid. Ang mga nag-aaral naman na Aries ay magiging mahusay ngayon sa mga huling araw ng linggo. Ikaw ay magiging abala sa iyong pamilya at mga kaibigan at kayo ay magpaplano ng isang get-together. Magiging abala ka sa pag-aaral ng iyong mga anak. Mag-aalala ka din sa kalusugan ng iyong anak. Ang iyong sarili mismo ang tutulong sa iyo para magtagumpay. Sa mga negosyante naman, ang problema sa partnership ay dapat na maiwasan o kung hindi naman ito maiiwasan, ito ay dapat na mahawakan ng maayos. Ang mag-asawa ay magiging masaya sa kanilang bagong supling. Taurus, sa umpisa ng linggo, ikaw ay maaaring mapasa ilalim ng impluensya ng positibong buwan at dahil dito, ikaw ay makakadama ng kasiyahan. Ang negosyo mo ay magiging maayos, ang takbo at mababawi mo ang mga lugi dito na siya namang magpapaganda ng takbo ng iyong pananalapi. Sa tulong ng iyong mga tagasunod, ikaw ay makakagawa ng isang mahusay na pagdedesisyon para sa iyong negosyo. Sa mga empleyado naman, ikaw ay makakapagtrabaho ng epektibo sa iyong opisina at ang iyong boss ay matutuwa sa iyo. Ikaw ay makakatanggap ng mga gantimpala base sa iyong pagsisipag. Ikaw ay makakaisip ng mga bagong ideya sa iyong trabaho at negosyo. Ikaw ay magpaplano na mamuhunan para sa iyong negosyo. Ikaw ay matatamo ang benepisyo nito sa kinabukasan. Pagdating naman sa tahanan, ikaw ay magiging abala sa iyong pamilya. Sa kalagitnaan naman ng linggo, ang tahanan ay hindi papabor sa iyo. Ikaw ay makadarama ng hindi maganda at ikaw ay pinapayuhan na huwag maging mabilis sa pagmamaneho sa loob ng kaunting araw. Maaaring maging biktima ka din ng chismis at ikaw ay pinapayuhan na maging mapangmatsyag sa mga may galit sa iyo at mga lihim na kaaway. Ikaw din ay pinapayuhan na kontrolin ang iyong pananalita kung hindi ikaw ay magkakaproblema sa near future. Umiwas din na mamuhunan sa mga risky assets. Iwasan din na magpahiram o magpautang dahil maaaring hindi na ito maibalik sa iyo. Ikaw ay pinapayuhan din na mag-meditate para makawala ang sarili sa stress. Pagdating ng Sabado at ng Linggo ay magiging maayos na ang lahat. Sa mga negosyante, ang iyong negosyo ay magkakaroon ng magandang plano para sa expansion. Sa basbas na din ng mga nakakatanda. Mapapansin mo din ang paraan ng iyong pananalita at ikaw ay pinapayuhan na basahin ang mga dokumento ng maingat bago ito pirmahan. Dahil sa excitement, maaaring ikaw ay magkamali ng kaunti. Sa mga empleyado naman, ang mga boss mo ay tutulungan ka.
ikaw ay mapro-promote sa trabaho. Gemini, sa mga unang araw ng linggo, ikaw ay maaaring maging abala sa trabaho. Sa tulong na din ng tadhana, ikaw ay magkakaroon ng kakayahang pumili ng tamang landasin pagdating sa mga tauhan mo sa negosyo. Ikaw ay magiging masaya sa trabaho mo at dahil diyan, ikaw ay magagantimpalaan. Ang mga tao naman sa paligid mo ay susuportahan ka na siyang magpapataas ng kumpiyansa mo sa sarili. Magiging masyado kang busy sa trabaho mo ngayon. Sa mga negosyante, sa tulong naman ng iyong kaalaman, sa kalagitnaan ng linggo, ikaw ay magiging motivated para makuha ang kita sa iyong mga investment noon. Dumadami na ang iyong mga pinagkakakitaan na siya namang magpapalaki ng naitatabi mo sa bangko. Mula 14 ng Abril, ikaw ay makakadama ng kalungkutan at magkakaroon ng problema sa kalusugan. Iwasan ng sobrang pagdadrive. Sa huling kaunting araw naman ng linggo, ang iyong buwan ay magiging negatibo. Ikaw ay makakaramdam ng hindi maganda sa katawan at hindi ka makakapag-focus. Hindi mo din magagawa ng maayos ang trabaho na iniatas sa iyo. Mababawasan ang iyong pasensya at sisisihin mo ang sarili mo. Maging maingat sa iyong mga kaaway at karibal. Iwasan ang anumang pagpapantasya sa iyong trabaho. Ikaw ay mamumuhunan sa negosyo ng bago. Ikaw din ay pinapayuhan na ingatan ang iyong mga panganay na anak. Cancer, ang kabiguan mo sa nagdaang linggo ay mapapalitan ng kagalakan at ang positibong buwan ay mabibigyan ka ng gabay papunta sa tamang direksyon. Ikaw ay magiging maligaya sa iyong trabaho at makikita mo ang paraan ng iyong pagtatrabaho. Ikaw ay magpaplano ng short travel na may kinalaman sa iyong trabaho sa tulong na din ng iyong mga kapatid na siyang magpapaganda naman ng koneksyon mo sa ibang tao. Ikaw ay mabibiyayaan ng buwan at magagabayan ng mga bihasana upang maging malinaw sa iyo ang mga layunin mo sa buhay. Ang mga singles naman ay matatagpuan nila ang kanilang tunay na pag-ibig sa parehong komunidad. Ang samaan ng loob sa magkakapatid ay matatapos na. Sa kalagitnaan naman ng linggo, ikaw ay mabibiyayaan ng buwan na siyang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa sa sarili at karunungan. At sa tulong na din ng iyong boss, ikaw ay magiging handa para makagawa ng mahihirap na desisyon sa opisina. Ang iyong karunungan ay tutulungan ka na makagawa ng paraan upang mapaunlad ang iyong negosyo. Ang iyong enerhiya ang siyang magagamit mo para mapaganda ang iyong social status. Ikaw ay pinapayuhan na iwasan ang anumang pagpapantasya sa trabaho. Ang mga huling araw naman ng linggong ito ay mainam para naman sa anumang pagkakakitaan. Walang pag-aalinlangan na iiwas ka sa anumang fixed assets at mababawi mo ang pera mula dito na siya namang magpapalaki ng iyong ipong pera. Mababawi mo naman din anumang pera ang naiipit ngayon sa iyong negosyo. Leo, sa umpisa ng linggo, maaaring ang sarili mo ay ma-expose o maharap sa negatibong enerhiya na siya namang magiging dahilan kung bakit ka magiging malungkutin. Ikaw ay magkakaroon ng kakayahan na mabawi ang pinaghirapan mong pera. Makakausap mo ang mga kliyente para sa mga bayarin dahil kung hindi ay wala kang mababawi sa kapital mo. Ingatan ang iyong trabaho at negosyo. Ikaw ay pinapayuhang maging maingat sa pagmamaneho ngayon. Ang mga nag-aaral naman ay dapat na pagbutihin pa nila ang kanilang pag-aaral para sa kanilang tagumpay. Sa kalagitnaan naman ng linggo, ang iyong spiritual strength ay mas tataas. Magiging maganda ang takbo ng relasyon ninyong mag-asawa.
Sa mga huling kaunting araw sa tulong na din ng iyong kasanayan sa pakikipagtalastasan, ikaw ay makakapagpasok ng malaking sales sa iyong negosyo. Sa tulong na din ng tadhana, ikaw ay malalagpasan ang mahihirap na tungkulin na siyang magpapaganda at magpapalago ng iyong negosyo. Magiging matagumpay ang mga nag-aaral ngayon. Ang problema naman sa asawa ay maaayos na siyang magpapaganda palalo sa samahan ng inyong pamilya. Virgo, sa umpisa ng linggo, ikaw ay magiging masaya sa biyaya ng positibong buwan. Ang mga problema sa iyong kalusugan ay magiging maayos na. Ang iyong mga boss ay magiging masaya sa iyong trabaho. Ikaw din ay mapopromote. Ikaw din ay aasahang makakatanggap ng magandang balita sa trabaho. Ikaw din ay magkakaroon ng kontrol sa mga kakompetensya mo sa negosyo. Ang mga naiipit o pending na pera ay mababawi na siya namang magpapalaki ng iyong kapital. Sa kalagitnaan naman ng linggo, ikaw din ay makakapagpasok ng malaking sales sa negosyo na siyang magpapalaki ng iyong negosyo at ikaw ay kikita. Makipagsosyo ka man o mamuhunan ka ngayon. Ikaw ay mamumuhunan pa sa mga iba pang bagay. Ang iyong relasyon sa asawa ay mas gaganda pa na siyang magpapaganda sa relasyon ng buong pamilya. Hindi naman maganda ang takbo ng mga bagay-bagay para sa iyo. Sa huling 2 araw ng linggo, bababa ang iyong self-confidence at maaapektuhan nito ang iyong performance. Maaari ka naman na hindi masyadong mag-focus para makapili ng mas importanteng mga bagay. May mga nakakatakot na banta sa iyong paligid. Ikaw ay pinapayuhan na magdasal upang makawala ang sarili sa gusot na ito. Maaaring maging biktima ka din ng mga chismis, kaya maging alerto sa anumang pwedeng gawin ng mga kaaway. Sa mag-asawa naman, sila ay dapat na maging mapagpasensya. Iwasan ang walang saysay na pagtatalo. Libra, sa umpisa ng linggo, ikaw ay masaya. Ang anumang issue sa kalusugan at pamilya ay magkakaroon na ng kaayusan. Ang iyong mga boss ay magiging masaya sa iyong trabaho at ikaw ay tataas ang sweldo. Ikaw ay makakarinig ng magandang balita sa anumang legal matters. Ikaw ay magkakaroon ng kontrol sa iyong mga kakompetensya. Ang perang natutulog naman sa negosyo ay mababawi na siyang magpapalaki pa ng iyong kapital. Sa kalagitnaan naman ng linggo, ikaw ay makakapagpasok ng malaking sales sa trabaho o negosyo mo. Ikaw ay maaaring makipagsosyo o mag-invest ng maliit sa negosyo. Ikaw naman ay mababayaran dahil sa mga handicrafts at art objects na siyang magpapaganda ng iyong social status. Ikaw ay mamumuhunan ng extra sa mga assets at iba pang bagay. Ang pagsasamahan ninyong mag-asawa ay gaganda at iigi na siyang magpapabuklod-buklod sa buong pamilya. Hindi naman pabor sa iyo ang huling 2 araw ng linggo. Maaaring magkaroon ka ng problema sa kalusugan. Pabababain nito ang iyong self-esteem na siyang makakaapekto naman sa mga pang-araw-araw mong aktibidades. Mayroong mga nakakatakot na pagbabanta sa iyo. Magdasal ng taimtim upang mawala sa ganitong sitwasyon. Subukan na huwag magmaneho ng matulin. Maaaring maging biktima ka din ng chismis, maging maingat sa mga karibal at competitor sa negosyo. Ang mga mag-asawa naman ay pinapayuhan na maging mapagpasensya sa isa't isa. Scorpio, halo naman ang sitwasyon para sa mga huling araw ng linggo. Ikaw ay magiging kalmado. Ikaw ay may kakayahang makapag-analisa at tuklasin ang sarili. Ikaw ay maaaring may detachment mula sa totoong mundo. Paano man ay babalik ka pa din sa dati. Ikaw ay mas tatalino. Ikaw ay kokontrolin ang iyong pagkaprangka. May mga oportunidad na dadating upang ikaw ay kumita ng madali at
mapapasiya ka nito. Dagdag pa dito, ikaw ay mamumuhunan sa mga risky assets. Sa mag-asawa naman, sila ay makakatamo ng sobrang kaligayahan ngayon. Ang mga nag-aaral ay makakatanggap ng magandang balita. Ang kalagitnaan naman ng linggo para sa iyo ay magbibigay ng kalinawan bago makapagdesisyon. Magiging masaya ka kasama ng iyong pamilya ngayon. Ikaw ay makakapag-provide ng pera. Mataas ang iyong enerhiya at ang interes mo sa sining, pelikula at iba pang magagandang bagay ngayong linggo. Makakatanggap ka din ng mga insentibo ngayon. Ang natutulog na pera sa negosyo ay magiging aktibo na. Magiging maayos at maganda ang takbo ng relasyon ngayon ng mag-asawa. Ang huling 2 araw naman ng linggo na ito para sa iyo ay maganda. Malakas ang intuition ngayon pagdating sa pagdedesisyon ng tama para sa negosyo. Sa tulong ng iyong mga ancestors, ang negosyo mo ay uunlad. Ang pag-aanalisa sa sarili ay makakatulong para mapaganda pa ang pagsasamahan ninyong mag-asawa. Sa pakikipagsosyo sa negosyo, maraming mga problema dito ang mareresolbahan na. Ang mga estudyante ay makakapagdesisyon ng madali patungkol sa kanilang mga propesyon. Sa tulong na din ng tadhana, ang mga single naman ay magiging matalino sa pagpili ng tunay na kapareha. Ang huling araw ng linggo para sa iyo ay negatibo. Maaaring makaranas ka ng pagkalugi sa negosyo. Sagittarius. Sa umpisa ng linggo, ikaw ay makakaranas ng distress at maaaring maguluhan ka. Maaari mong ipasa na muna ang responsibilidad sa iba. Maging maingat lamang ngayon sa pamumuhunan. Ikaw din ay mahihirapan na humawak ng isang sitwasyon. Magkaroon lamang ng positibong pananaw sa buhay. May pagsubok din na dadating para mapanatili mo ang iyong magandang kalagayan sa buhay. Ang iyong mga preconceived notions ay poprotektahan ka mula sa mga negatibong tao sa paligid mo. Sa kalagitnaan naman ng linggo, ikaw ay makakarinig ng magandang balita patungkol naman sa pag-aaral ng mga teenager mong anak. Magiging abala ka sa kanilang pag-aaral. Bukod pa dito, iwasan naman sa mag-asawa ang walang kwentang pag-aaway. Sa mga investor naman na nasa ilalim ng zodiac sign na ito ay iwasang mag-invest sa mga risky assets. Ang pera ay pwede naman nilang magamit para mapaganda pa ang kanilang career. Mula 14 ng Abril, ikaw ay magmumula sa kaguluhan. Ikaw ay makakaranas ng mga pagsubok sa trabaho at ang iyong mga mentors ay tutulungan ka. Matatapos mo anuman ang naiatas sa iyo. Sa tulong na din ng iyong karunungan, ikaw ay magkakaroon ng kontrol sa iyong mga katunggali. Ang magkasintahan naman ay magpapakasal na. Magiging mas matalino ka sa huling mga araw ng linggo. Ang perang naipit sa isang transaksyon ay mapapakinabangan na. Ikaw ay maaaring mapromote ngayon sa trabaho. Makakatanggap ka ng magandang balita patungkol sa legal matters. Sa pakikipagsosyo naman, maraming mga problema ang masosolusyonan. Makakaisip ka ng mga bagong bagay para sa iyong negosyo. Ang mga nag-aaral ay mabilis na makakapili ng tamang career path. May magandang balita din na matatanggap ang mga naghahanap ng trabaho. Ang stress sa bahay ay wala na. Ang problema sa mag-asawa at ang buhay sa bahay ay magiging matiwasay na. Capricorn. Sa umpisa ng linggo, ikaw ay magiging masaya sa mga pangyayari. May mga kahilingan na matutupad na at may mga makakatulong upang mapalawak pa ang iyong trabaho. Ang iyong mga subordinates ay matutulungan kang matapos ang iyong trabaho sa oras. Ikaw ay magkakaroon ng maikling business trip para mapalawig pa ang iyong koneksyon. Ang alitan sa lupa ninyong magkakapatid ay maaayos na. Sa kalagitnaan naman ng linggo, ang iyong buwan ay magiging negatibo. Maaari kang makaramdam ng pagkakasakit. Hindi ka naman na sa responsibilidad na ibibigay sa iyo.
Mawawalan ka ng pasensya at pupunahin ang iyong sarili. Kaya naman ay maging maingat sa iyong mga karibal at kaaway. Iiwasan mo ang anumang pantasya base sa iyong propesyon. Ang gampanin sa paglikha ng bagong investment ay dapat na ikaw ang gagawa. Ikaw din ay pinapayuhan na pangalagaan ang mga nakakatanda at magulang mo. Ikaw ay hindi magiging komportable at makakaranas ka ng kakulangan ng pasensya. Ito ay makakaapekto sa iyong performance. Sa 14 ng Abril, ikaw ay may kontrol na sa mga bagay-bagay. Ang iyong tadhana ay ipapakita sa iyo ang tamang landas. Sa mga huling araw naman ng linggo, ikaw ay magiging abala sa mga problema ng iyong mga anak. Sa mag-asawa naman, sila ay maaaring magkaroon ng bagong supling. Magagamit mo ang sarili mong mga kaalaman para masolusyonan ang problema sa negosyo. Kikita ka na sa mga past investments mo. Ang magkasintahan naman ay magiging bukas na patungkol sa kanilang relasyon. May mga bagong pagkakakitaan na dadating. Aquarius. Sa umpisa ng linggo, ang positibong buwan ay bibigyan ka ng positibong enerhiya na siyang magpapahaba palalo ng iyong pasensya. Ikaw ay magiging magalang sa mga tao sa paligid mo. Karamihan sa mga problema ay mareresolbahan na sa pamamagitan ng husay mo sa pakikipag-usap sa ibang tao. Ang iyong ipon at gastos ay magiging balanse na siyang magpaparami ng iyong ipon. Ikaw din ay pinapayuhan na kontrolin ang iyong landasin para mapanatili ang pagkakaisa ng buong pamilya. Kailangan mo din bantayan ang gawin mo sa pagkain. Maaaring magkaroon ka ng problema sa tainga, ipin, ilong at sikmura. Ang magkasintahan ay makakakuha talaga ng suporta mula sa mga kaibigan pagdating sa kanilang pagpapakasal. Ang mga nag-aaral naman ay makakakuha ng magandang balita base sa resulta ng kanilang pag-aaral. Sa kalagitnaan naman ng linggo, sa iyong trabaho, ikaw ay makakapag-focus sa trabaho at matatapos mo ang trabaho mo sa oras. Ito ang makakapagpadagdag ng iyong kumpiyansa sa sarili. At dahil ikaw ay masaya sa iyong trabaho at ginagawa, ikaw ay magkakaroon ng kita sa iyong kasalukuyang karera. Ikaw din ay makakagawa ng mga importanteng desisyon sa tulong ng iyong mga katrabaho. May mga bagong inobasyon na papasok sa iyong isipan na talagang mapapakinabangan mo. Sa mga huling kaunting araw, ikaw ay mahihirapan. Pababayaan mo ang iyong mga responsibilidad. Ang mga negatibong bagay ay papasok sa iyong isipan. Ikaw ay pinapayuhan na ligiran lamang ang sarili ng mga positibong tao. Ikaw din ay makakaisip na lumipat sa ibang lugar para sa mas maganda pang oportunidad. Ikaw ay kikita sa mga nakaraan mong pamumuhunan na siyang magpapaganda sa takbo ng iyong pananalapi. Pisces. Sa umpisa ng linggo, ikaw ay mabibiyayaan ng positibong buwan na siyang magbibigay naman sa iyo ng enerhiya at kalakasan. Ikaw ay makakaranas ng stress sa trabaho, pero ang iyong inner strength ang siyang tutulong sa iyo upang makontrol mo ang mga problema mo sa paligid mo. Enjoyin mo lamang ang bawat sandali sa iyong trabaho at bahay. May mga bagong oportunidad sa pera. Ikaw ay asahan na may papasok na malaking sales sa iyong negosyo. Ikaw ay magkakaroon ng responsibilidad sa iyong trabaho. Ito ay may kalakihan at ang mga naghahanap ng trabaho ay makakakuha ng maayos na trabaho. Ang maayos na pagsasamahan nyo ngayon ng iyong asawa ang siyang magiging dahilan para magkabuklod-buklod ang iyong buong pamilya. Sa kalagitnaan naman ng linggo, ikaw ay magiging abala sa iyong mga anak at mga okasyon sa pamilya. Magkakaroon ka ng kakayahan na kontrolin ang iyong gastos na siyang magpapadami ng iyong ipon.
Ikaw din ay magiging abala sa mga edukasyon ng iyong mga anak at makakarinig ka ng magandang balita patungkol sa pag-aaral ng iyong mga anak. Para naman sa pag-unlad ng iyong negosyo, ikaw ay makakaisip at magkakaroon ng mga innovation sa iyong negosyo. Ikaw din ay magiging abala sa mga seminar at training na siyang magpapayaman pa ng iyong kaalaman at kakayahan. Ang mga magkasintahan naman ay magkakaroon ng quality time. Sa mga huling araw naman ng linggong ito, ikaw ay mabibiyayaan ng lakas at positibong enerhiya. Ang issue sa lupa sa pagitan ninyong magkakapatid ay maayos na. Isang tagapayo ang dadating para mapaunlad ang iyong negosyo. Ikaw din ay pinapayuhan, Pisces, na sundin ang iyong intuition bago mag-invest o maglabas ng pera sa negosyo o fixed assets. Alalahanin na sa poong may kapal pa din nagmumula ang lahat ng pagpapala. Ang kasipagan at kabutihan ng loob sa ating kapwa kasabay ng buo nating pananalig sa poong may kapal ang siya pa ring dapat na manaig. Ang lahat ng mga ito ay mga gabay lamang. This is Fidel Rosario. Thank you for watching.